Lucas POV. With the power of money, nagawa kong plano ko. Narito ako ngayon sa isang bodega kung saan dinala ng mga tauhan ko ang mga taong huling nakita ko ng araw na sunugin nilang katawan ko. It's him, master na nasa edad 71. Wala nang kakayahan na lumaban at lalo na sa huling yugtunan ng kanilang buhay. Mahina sila ngayon, tamang-tama sa oras ng pagbabalik ko. Dahil ako naman ang malakas na siyang dudurog sa kanila. 4 silang tauhan ni Santiago na narito at hindi nila alam na kasama at kaharap nilang wala pang malay na amo na nakagapo sa upuan nito. Alisan niyo ng piling ang mga yan. Utos ko sa 5 lalaking nakuha ko na nakatrabaho para sa akin. Since I learned how to deal with a demon like them, natutunan ko na rin kung paano kumuha at mag-hire ng mga tao na nakuha ko sa black market. Sa mundong ito, pera ang nagpapaikot sa lahat. Kung wala kang yaman at pera na magagamit para mapasunod sila, wala ka rin kakayahan. Mabuti na lamang at may mga investment ako sa stock market na lumaki ng husto sa loob ng ilang dekada na nawala ako. Ito ang ginamit ko ngayong binalikan ko sila at unti-unting binabawi ang lahat ng nawala sa akin na kinamkam nila. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Maang na tanong ngayon ay matanda ng si Master. Maghintay ka lang, hindi pagising ang amo niyo. Bumaling ang tingin ni Master sa direksyon ni Santiago at nalakay ang mga mata matapos makita ang kalagayan nito. Tinapik ko to sa mukha gamit ang malamig na Swiss knife na hawak ko para gisingin na. Gulat na mukha nito ang bumungad sa akin matapos na makita ang kondisyon at mapapunta ang mga mata sa direksyon ng mga tauhan nito. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Santiago na nalilisik ang mga mata. Simple lang. Gusto kita makausap ng masinsinan at dapat na magsabi ka ng totoo kung ayaw mo na magalit ako. Seryoso ang mga mata na sabi ko. Hindi ako nito nakilala dahil sa ayos ko. Naglagay ako ng bigote at iniba ko ang pananamit ko. Nakasalamin din ako at may buhol na balaban sa buhok ko. Pakawalan mo ako dito. Mga hayop kayo? Sigaw ni Santiago, sabay hatak ng braso. Pero dahil sa mahigpit na pagkakatali nito ay wala tong nagawa. Inilabas ko ang cellphone ko at ipinakita ang peking video na gawa-gawa ko. Nakikita mo ba to? Nakangisi na tanong ko. Pakawalan mo ang anak ko! Nanggagalaiti na sigaw nito. Oops! Wrong choice of words, Santiago. Pero palalampasin ko yan. Magsimula na tayo. Kapag hindi ka naging mabait, isa-isang kakalat ang pira-pirasong bahagi ng katawan ng anak mo sa loob ng bahay mo. And guess what? Isusunod kong iba mo pang mga anak na nasa kabilang kwarto. Pero hindi ganun kabilis na nawawala sila dito sa mundo. Dahil kailangan na pasahin muna nila mga tauhan ko. Now, isang tanong, isang sagot. Anong ginawa mo at ng mga tauhan mo kay James Miguel Suarez? Puno ng pagkalito na tumitig ang mukha ni Santiago. Nanlalaki ang mga mata na napamulagat siya, na tila na bulangko ang utak dahil sa sinabi at tanong ko. Alam ko ang lahat. Gusto niyo ba na ikwento ko sa inyo? Mapang-uyam na tanong ko sa katinitigan na masama ang namumutla na si Master. Hindi ba pinatay mo siya? At sinunog ang katawan niya para walang ebidensya? At para makamkam niyong yaman at ari-arian niya? Puno ng puot na tanong ko. Si Santiago nag-utos sa patayin si Miguel Suarez noon. Tauhan niya lang kami na binayaran noon. Halos mawala ng kulay sa mukha na sagot ni Master. Alam ko nang tungkol dyan matagal na. Nakangisi na sagot ko, sabay lipat na nagbabanta ng mga mata kay Santiago na ngayon ay halos hindi makapagsalita sa harap ko. So tell me Santiago, paano napunta sa iyong lahat ng ari-arian ni James Miguel Suarez? Tanong ko. Hindi na natuloy nito ang sasabihin sana nang hiwain ko ang hita nito dahilan para mapasigaw to at namilipit sa sakit sa harap ko. Kapag hindi ka nagsalita, isusunod ko ng anak mo. Nagbabaga ang mga mata sa galit na sabi ko. Mas makakabuti sa'yo na kumanta ka na. Magkasosyo kami sa negosyo kaya naisip ko na ipapatay siya since wala naman siyang ibang pamilya maliban sa babaeng nabuntis niya. Gumawa ako ng peking dokumento
na may pirma siya, kaya nakuha kong ari-arian na meron siya. Sagot nito na pinalakpakan ko. Magaling! Bravo! Mahusay at matalino! Nang uuyam na sabi ko habang malakas sa pumalakpak. Sino mga kasabot mo? Mariin na tanong ko. Ako at si Mariano Romualdez. Dalawa kami nagplano. Sagot nito na nanginginig dahil nilagyan ko na ng katas ng kalamansi na may asin ang sugat na hiniwa ko. Kami lang na dalawa. Pasigaw na sagot nito na makitang may gagawin ulit ako. How about Iverson Flores? Hindi ba kasama niyo rin siya? Hindi ba kayong tatlo ang business partner ni Lucas? Seryoso na tanong. Hindi, wala siyang kinalaman. Si Romualdez ang may pakana ng lahat. Siya din ang gumawa ng balita na nag-uugnay kay Iverson ng tungkol sa pagkawala ni James dahil magkaaway sila ng araw na nawala ito. Wrong. It's bad na nagsisinungaling ka pa rin sa huli. Oo. Nagkaroon ng sigalot noon nang umalis si James sa harap niyo. Dahil sa komento na nakita niyang nakasulat na ang lahat ng funds na nawala ay pumasok sa account niya, hindi ba? Kita ko kung paano naguluhan si Santiago, kaya't hindi malaman kung paano magsasalita sa harap ko. Paano mong nalaman ang tungkol sa lahat ng to? Sino ka bang talaga? Hindi ko siya sinagot at tiningnan ko lang na matalim. Kung siguro nakakamatay na ang titig ko, kanina pa siya bumalagta at wala ng buhay sa mga oras na to. Sinong pinagtatakpan mo? At kailangan mong magsinungaling? Kahit alam mo na kapalit itong buhay ng pamilya mo. Nanlilisik na ang mga mata na tanong ko. Patayin mo na lang ako kung gusto mo. Pero huwag mong idamay ditong pamilya ko. Nakikiusap na sabi ni Santiago. Hindi pa tayo tapos, Santiago? Nasaan si Elise Vizca? Alam ko na may alam ka dahil kinamkam mo rin pati ang bahay ko saan siya nakatira. Sigaw ko. Walang sumagot, kaya inutusan ko mga tauhan ko na bugbugin si Santiago, pati ng mga tauhan nito. Kapag walang nagsalita, isa sa bawat kapamilya nyo ay magbubuhis ng buhay. Tama na! Magsasalita na ako! Sigaw ni Master na hindi marahil kinaya malakas sa suntok na tumama sa katawan niya. Patay na siya. Pinatay na namin ang girlfriend ni James. Utos din ni Santiago. Nanghihina na sagot nito. Ang bata, nasaan ang anak nila ni James? Halos magbarang na lamunan na tanong ko. Hindi ko alam. Inabutan namin siya mula nang tumakas sa ospital na walang hawak na bata. Ang alam ko dala niyang anak na umalis doon na agad naming sinundan. Pero natakasan kamit na wala sa paningin namin nang sumakay sa isang tricycle. At inabutan namin sa palengke pero walang anak na hawak. Mahabang paliwanag ni Master. Napasabunot ako sa buhok ko at lalong nagalit sa mga taong kaharap ko. Mga wala silang puso para gawin to sa kaawa-awang si Elise na ang tanging naging kasalanan ay mahalin ako at nagkaroon ng kaugnayan sa akin. You brute! Hindi ko mapigilan na galit na sigaw ko nang sagurin ko si Master at mga kasama nito na pinagsusunto ko. Sa bunot sa buhok, natinga lang ako si Master sa harap ko para makita nito maladimodyo na emosyon na meron ako sa mukha ko. Asan ang anak ni Elise at James? Malakas at puno ng galit na tanong ko sa may edad na ngayon na si Master. Nagsasabi ako ng totoo. Yun lamang ang alam ko. Pabarya na binitawan ko ang ulo nito, saka mabilis sa sinuntok ng ilang ulit sa sikmura. Kaya napaubo to at halos mawala ng oxygen sa katawan. Sa edad ni Master ngayon, ay mukha tong kaawa-awa dahil sa ginawa ko. Pero wala akong kahit nakatiting na simpatsya na nararamdaman para sa kanya. Dahil hindi ko nakita yon mula sa kanya nang araw na kitilin nilang buhay ko sa pinakamalupit na paraan. Saan palengke niyo dinukot si Elise noon? Tanong ko. Hindi ko na matandaan, pero malapit lamang niya sa Makati Medical Center. Sagot ni Master. Agad na tinawagan ko ang private investigator ko at sinabi dito ang impormasyon na nakuha ko. Sana lang tamang sinabi nila dahil nabuhayan ako ng konting pag-asa
na baka sakali na buhay pang anak ko sa mga oras na to. I need to dig more. Hindi matatapos ang lahat ng to dito ngayon, kaya iniwan ko sa bodega ang mga lupaypay na taong pinadukot ko. It's about time para harapin ko pa ang iba. It's Mariana Romualdez. Time at si Iverson Flores naman ang pinaimbestigahan ko habang sinasakatuparan kong susunod kong plano. Sign it, Santiago? Utos ko dito. What's this? Maang na tanong nito. Testament na nagsasabi na binabalik mo ng lahat ng yaman at ari-arian ni James Miguel Suarez at pinapasa mo to sa kanyang tagapagmana na si Lucas Suarez. Utos ko. No! Hindi ko gagawin yan. At kahit anong mangyari, hindi ko ibibigay sa kanya. Sigaw nito. Really? Mapang-uyam na tanong ko. Binuksan ko ang cellphone ko at pinakita dito ang conversation namin kanina kay Santiago tungkol sa kung paano nalipat sa kanyang lahat ng ari-arian at nilimas kasama ng pera sa bangko na alam niyang nakapangalan sa akin noon. Hindi na ako magtataka na may kasabot silang tauhan sa mga bangko na may account ako dahil nagawa nilang ubusin at limasin ang lahat ng pera at ari-arian ko na walang ibang nakakaalam. Sige, kahit hindi mo pirmahan yan, ayos lang. Dahil kapag ginamit kong connection ko, ay kusang ibabalik niya sa akin ng pamilya mo. Oras na lumabas sa buong mundo ang video na to. Anyway, may batas sa lilitis at magsasaudi ng lahat ng ninakaw mo. Huwag ka mag-alala. Hindi lang ikaw ang damay dito, kundi maging ang mga kasabwat mo. Lalong-lalo ng kasabay mong nagplano kung paano patayin si James doon. Naglumikot ang mga mata ni Santiago Alegre, pero hinayaan ko lang. It's a secret game of mind and emotion ang teknik ko sa mga oras na to, natural na ginagamit ko sa mga pagkakataon na gaya nito. Ikaw ang may kasalanan sa pagsabog ng buong angkan mo sa kumunoy na ikaw mismo ang humatak sa kanila, pababa at pailalim. Kapag pinirmahan ko ba yan, pakakawalan mong pamilya ko? Agad na tanong ni Santiago na makita na akmang lalayo na ako sa harap nito. Madali akong kausap, Santiago. Alam mong sagot sa tanong mo. Sabi ko dito na hindi nilingon at humakbang palayo dito. Sa ngayon, sapat na ang mga video na hawak ko bilang ebidensya para mapabagsak to kasamang mga tauhan nito. Attorney, alam mo nang susunod na gagawin mo. Everything is ready according to plan. Sabi ko, isang malaking hakbang ang sunod na gagawin ko dahil ito na ang tamang oras para bawiin kong isa sa pinakamalaking pag-aari ko na kinamkam ni Santiago Alegre noon. Pagkatapos ang lahat ng to, at sa oras na muling bumalik at tumapak ako sa kumpanyang pinaghirapan ko, ay ako na uli ang owner at may control sa board. 6 na tao lang ang nagtatrabaho sa akin ngayon. 3 ay mga tauhan na inutusan kong kidnapin si Santiago at alamin ang tungkol sa whereabouts sa mga kasamahan ni Master sa buhay pa. 1 abogado at 2 private investigator. Sa ngayon, sapat na sila para magawa ko ang kailangan ko. Mayaman at maraming pera makalaban ko. Pero matalino ako at tuso na hindi nila aakalain na lalamunin ko ng buo ang mga tao may kasalanan sa akin. Bukas na bukas, kakalat ang confession ni Santiago Alegre at mga tauhan nito tungkol sa ginawang krimen at pagpatay sa akin. After that, I'm done with him. Sa batas na siya mananagot dahil malamig na rehas ang naghihintay sa kanila. I will file a case under the name of James Suarez. Kung kinakailangan na gamitin kong katawan na to at palabasin na ako ng anak ni James Miguel Suarez, ay gagawin ko dahil hindi uusad ng kaso oras na wala kong kapamilya na gagawa nito para sa akin sa mga oras na to. Konti na lang, mababawi ko rin ang lahat ng nawala sa akin. Gaya nga ng inaasahan ko, malaking pagsabog na balita ang gumulantang sa business world nang lumabas ang balita tungkol sa pag-amin ni Santiago Alegre at mga tauhan nito sa pagpatay sa akin. The lies behind my disappearance has finally revealed, and it's a big revelation for everyone to know kung anong klase ng taong tinitingala at iginagalang na si Santiago Alegre na maraming donasyon sa mga kakilalang humanitarian organization para mapabango ang pangalan at mapagtakpan ng kasamaan. Hindi ka pa ba lulutang, Lucas?
Tanong ni Attorney Monterey. Kausap ko siya ngayon sa cellphone para bigyan ng instructions kung paano ang magiging arrangement namin sa pagbawi ng kumpanya at paglipat ng ownership nito sa pangalan ni Lucas, kung saan originally siya ang dapat na pagmamay-ari nito. Not yet, attorney. May kailangan pa akong gawin at hindi pa tapos ang mission ko. Sabi ko dito. I'm glad Attorney Monterey didn't ask me more. He knows me from the beginning bilang Lucas Suarez. Ipinakilala ko sa kanyang sarili ko bilang anak ni James na siyang matalik na kaibigan ng kanyang yumaon na ama. It's our to tell him kung sino ako dahil in the first place ay inaano ko siya sa binyag at naging malapit na kaibigan ko ang ama niya na dating tapat na abogado rin sa aking pamilya. It saddened to know na hindi ko na siya naabutan na buhay dahil ayon kay Maxine na ngayon ay abogado ko, ay dinukot din umanong ama niya isang linggo right after na mawala ako. Pareho kami naging assumption ng ginawa niya ng mga tauhan ni Santiago at ng mga kasabwat nito dahil nasa kanya ang legal documents at testament na meron ako para sa anak ko na ngayon ay pareho naming hinahanap na dalawa ni Maxime. Dahil malaki na ebidensya to na magpapatunay sa claim ko bilang only heiress ng Suarez Empires and properties na kinamkam ng mga kapartner ko sa negosyo. Sige, ako munang bahala. For the meantime, palamig ka muna dahil baka masilip ka at napag-initan ka nila. Sabi ni Maxime bago nagpaalam. Katulad din siya na kanyang ama ko magsalita. He treated me not just a client, but a brother and a friend of him. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.